Dakilang Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa oras na to na aming pagdiwang ang anniversary ng Iglesia. Lord, bagong buwan, bagong panimula na kami magpupuri sa iyo. Nihandog namin ang aming sarili, nawa kami pakalinisin mo upang worthy kami sa iyong harapan. Lord, gaya ng payo ni Pablo kay Timoteo, na huwag kaming mahihiya na magpatotoo sa magandang balita para kay Jesus, para sa Panginoon. At inanayuhan naman ng Romans 1:17 na huwag ikahiya ang magandang balita dahil ito'y nakapagbibigay ng nakapag-aalis ng kasalanan sa bawat kapatawaran sa bawat sasampalataya sa ating Panginoon. Lord, mamuhay nawa kami na ayon sa iyong kagustuhan. Nawa kami lalapit sa iyo araw-araw. Manalangin upang lalong lumalakas sa aming pananampalataya. Gamitin namin ang iyong salita na mag-lead sa amin araw-araw. At yung mga kasama, kailangan din namin ang aming mga kasamahan, Panginoon, upang sila rin ay mag-guide sa amin, Panginoon. Makapagpalakas para sa amin sa araw-araw namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na nandito upang makigalak sa anibersaryo nito. Ikaw ang aming tinataas sa aming buhay. Sa iyo ang papuri. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Chapter 34, verses 1 to 10. Sabi dito sa Psalm 34, verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make it boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. They looked at me, and were radiant, and their faces were not ashamed. This poor man cried out, and the Lord heard him, and saved out all his troubles. The angel of the Lord encamps all around those who fear him and deliver them. All taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. All fear the Lord, you his saints. There is no one to those who fear him. The young lion lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good things. This is the word of the Lord. So excited to opportunity to welcome the Kurga Goborapo na Goborapa to bisita. Ibo po ang biyado. Simula tayo sa downstream, usually sa norte. I-welcome kami ng aming i-pastors sa northern district. Kuya naman ang dahil kayo, Kumiliwano. Kaya ito kasi medyo ang telescope ko dahil magkakakulo naman isa-isa ira. Harin, kumitan ka palartawa na dira, the eastern district. Kuya naman ang dahil, the pastor. Awal ito. At kaya pa dahil ka Sierra Madre. It Western District 1 kasi Pastor
Okay. Siguro magiging na yung Pastor Ron? Okay. One problema. Megarawa talaga matindi ko partner ng bayan na Southern District. Western District 2, rason ko kapadayawatan nang ibuluto 30 o naman kung taga Western si Pastor Mike, si Reverend Mike Pegado. Iwa po kayo, Western District 2. Takaro niya, baro, ha? Tatanay. Ikaw yun na. O siyempre, si QT. And next ay, siyempre, si Central District Labi. Ay kita sa Central District, ay ganing Pastor Efren, ay nagpalo sa Pastor ay si Pastor Roy, ay istorya ni Peoples pa kanina. Uli, next ay siyempre, wala si Southern District Labi. Southern District, kasi Southern District 1 and 2, tati ba? Kaya ito. Tati ba kay Southern District 1 and 2? Ano siyempre, kinagapanan na si BCC Ilagan. CBCC Ilagan, kadalo si BCC Ilagan. Extension ng Kabagan Bible Community Church siya doon. Ipopotan ni buong Gentleman sa Panginoon Bishop Jaime P. Dino. Extension ng CBCC. Siyempre, ang magtuloy nga mananan yung Pilipinas, lalo tayo Kalamagi first. Baka 120 ra, dahil kami ni Pastor Gini. Makasal niya eh. Siyempre, kawag na! The planters to Irawan ni si Pastor Noel, pero si Pastor Alex na dahil sa karuang iloko natin na doon. Pastor mo si Brian Noel Baro. So, nag-vlog ko si Pastor Alex. Siguro malabo ang mata. So, nani ay gataw CBCC Ilagan. Nagkapungan si Tao ay kanyang ay welcome. Pagkalabalo kami, we thank God for you are here to celebrate the faithfulness and the goodness of God sa CBCC Ilagan. Kuwatan nga niyo, kung kuwatan namin. Pati Kalamagi first, kuwatan nyo Kalamagi first. Ayan. Marayo iyako. Ay siyempre, lumatama ko yan na agalan, nakakumul. Yan nangyari nawayat to wajitan ka Pangulo at Kapaserbi ay pagpotang di CCFC na Panginoon ni Pastor Mike Aquino. Ay siyempre na, nagkabay grupo na si Guwapa Matawa na, yan Guwapa Kumari na si Ganggar Zaldi. So yan naman, ako muna i-share something later na. So, no masaya mo sa mga kay tanto marayo ang Diyos. Marayo ang Diyos. Glory to God. Ipapokin natin. Thank you, Pastor Bert. Our pastor in CBCC Ilagan for that warm welcome. Arong itang ay Alintami ang talent na. Nagadal ko nagkakalitalent ang kami tutu. Dapat ka mo sa tam na pero dayo ang iyafu. So ipapo tabi music ministry na CBCC Ilagan for a special number. Sabihin siyempre ng ating pastor. Kayo na lang. Actually, dahil mapagbigay ako, sabi ko, huwag nila ako isama dyan. Pero nag-practice kami, pero nung narinig ko ang kanilang masasakuha ng version ko. Kaya sila na lang, welcome natin ang next time na lang yun, next year. For that wonderful display of God's gift. And it is best to give it back to Jesus.
by singing some praises. And very talented po talaga sila. Ito ka man nagatras si Pastor. Equally, mabato magaling makasa mag-boses na. Okay, the next person who will be talking in front is someone who is known to be well-knowing, okay, of the guest speaker today. Nga ang muna kilala na tumapya in personal, in professional, and spiritual life na guest kang sa amin. So, without much ado, I give you Pastor Gary Perez to introduce our guest speaker for today. Isang mapagpalang hapon po sa amin lahat. Isa pong malaking at dakilang pribilehiyo sa akin na ibinigay sa akin ang pagkakataon upang introduce ang ating guest speaker. Ayan na makandang mo ta guest speaker tam yaya iyama na itero si BCC. Amen? Akala extension na well na si BCC lagan. Ikonsitang adeta tuputupag ng mundo. Nuay ka si BCC yaya iyama na. May kadua ito pakanang mo tanisa ay Bible translator yaya. Akan to Bible translator from English to Ibadah. Nuari Bible translator from Hebrew to Ibadah. Ipopotang bilang niya po sa pagtolera. At ang may katalo, ito pakanang mo tanisa ay malalaki yaya to disciple maker. Ngaming mapya, lahat po ng makikinig nating pastors ay nagdaan po sa kanyang kamay. Siya po ang nagturo sa amin kung paano maging mabuting pastor. Mga kapatid at mga kaibigan, ang CBCC ay blessed po to have with us the very life of our very own bishop, no other than Bishop Reverend Jaime P. Ginga. Ito po sa ginagawa. Alright, magandang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lukas pa. If you are there this afternoon, lahat po tayo pumalakpak sa ating Panginoon. Yung pinapalakpakan po natin yung kakilang Diyos natin. Yung papakbahan na Diyos natin. Ang Diyos natin na hari. Eta, nagapukan kita Masipi. Galing po kami sa Masipi dahil meron din pong anniversary celebration doon. Siyempre, churches tam, lewara-wara mundo. Kasi ang nais po natin ay ikanat ang tinatawag po natin na biblical holiness. Sapagkat ang dahil sa kasalanan, ang tao ay nawalay sa Diyos at sigurado mapapahamak ang kanilang kaluluwa, magpupulit sa dagat-dagatang apoy. At ang gusto po natin ay mabigyan ng kalunasan ang spiritual na problema ng mga tao. Kanya po halos every Sunday, Saturday, nandun ako sa church sa anniversary celebration. Ang tawag na po sa akin ngayon, anniversary pastor. Anniversary pastor. Naalasa mo yan. Yun. Kundi lang sana nagkasala si Adan at si Eva. Kanina nag-usap-usap kami, bakit tinanggal yari kay kawayan karita likod. Kasi iniraw. Pagkatapos, napag-usapan namin sa ate ko, sabi niyo,
si Adan at saka si Eva ay nagkasal anim lang. Dahil dito sa tusong ahas ay nilinlang si Adan at si Eva. Kaya pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Sabi ko, kung nataon lang na si Adan at si Eva ay inchik, wala sana kasalanan, wala sana tayong problema, hindi natin sana kailangan ang charge dito. Alam nyo, ano bang ginawa ng ahas? Panlil lang kay Adan at kay Eva. Sabi, pwedeng kumain sa bunga na nasa gitna na garden na Eden. Ito naman si Adan, si Eva, uto-uto, kinain. Pero kung nakataon lang na injik sila, hindi kakainin ng bunga. Yung ahas ang kinain. Imbes to, bunga naman ikalagda, di kinagdaira, walang problema tanong mo. Ngayon, dahil sa gawa nga po ng resulta ng kasalanan, kailangan po ng evangelistic work ng ating Panginoon upang yung mga yung sanlibutan na nagkaroon ng spiritual problem na tanging si Jesus lamang ang nakakasolve ay malunasan sa pamamagitan ng evangelistic work ng ating Panginoon. Kasta na yung gaganay, ba't di ka na lamang? At ako'y natutuwa, nagaganap talaga, nakita ko yung nagsisimula na ang construction sa Nahilian. Pinakikita sa akin ni Sister Annie yung picture na nagsimula na pati si Pastor Jules. Sabi ko, nakita ko na yan. Kasi tumaan si Pastor Alex, si Pastor Alex, dumaan doon pinakita sa akin yung picture. Kaya excited ako at sana matatapos na sa mabit mo tiyempo. Yung iwawala kita ko, pag hinaka mo na natin ang tawag ng bakang. Okay. Tayo po'y tumayo. At ibigay kami iuhog na yapo na nalataking 20. Okay. Simulan natin sa 17. Ay nabiling si Pablo tumay sa Tamilito imanakang ina na iglesia ta Efeso. Turi na si Vital ina kung nga pinalapat nila ang mundo kung na si Nanipatole ta di kaya bulu-bulu kung di ka mo na meron puta agaw na datag oye sa probinsya na Asia. At paserbi na kung natagay na alipang layapo na pagkalin nga ang nalimipigan na nalulu indulwa gafuta sigarila nga inatambak kung may gafuta pagigato na to nyakang na pudyo ina. Ang mulo pa to awang to ayat ko nga kinigini ka mo to pabakapyalan mo na eko nga nilayigay niya ang pinalunduli ka mo. Pag-aalubang na tukolay ang nagtakibalayan mo. Kinikita hudyo ang entitira. Tumawag, tumababawi rin takatagarulian na Diyos ang namagulog kami kamo kaya po mga Yesu Kristo. Ay sa noye, parunatag ko ikagyan na Espiritu Santo to umay nga ta Jerusalem maski no ayat ko nga amo no anni imesi mo niya kang kali. Ya po lamang ay daan na nanani makanda mo ni Espiritu Santo niya kang tumasigaliga ana befo ko nga taka na syudad nga ang ayat ko. Ngayon awang to kwenta niya kang na inamo ko
Basta lang mabalik ko, itrabaho ng yawa niya kang nangyang po Jesus. Yaw, ipangilambuyan ko, tamabiyagan mo, ngamayan nung taalo na Diyos. Yaw, iuwag niya po, pati mala itong dakilang Diyos, kami po yung lumalapit sa inyo. Itinataas po namin itong inyong mensahe mula sa langit. At hiniling po namin Panginoon na gamitin po ninyo itong inyong abang lingkod na gagawin natin. Paano ng iyong mga prinsipyo na nais po ninyong idampi sa puso ng bawat isa at namin ito ngayon. Iyong ibasalmi ang ngalan ni Jesus. Amen. Ito ba? Gusto kong simulan itong mensahe sa pag-recognize sa presensya po ni Pastor Joel Abella at ang kanyang butibing may bahay sa po ng mga taga San Nicolas at Pilitan. Nasaan po sila? Ha? Hindi nakarating? Okay na, di bale. At least nakarating kayo dalawa ni Sister Che. Kami po yung tunay na nagagalak at alam po namin na gagamitin po kayo ng Panginoon dito sa lugar. Mightily, ang dami po pa nating hindi natapos na assignment dito. Pagkatapos ng San Nicolas at Kapilitan, ang direksyon ng Panginoon sa inyo, punta ka muna sa Tugigaraw. Pagkatapos, balik sa Kabangan at bumalik dito at tatapusin natin kung anong sinimulan natin dito para sa kalwalhatian ng ating dakilang Panginoon. Amen. So yan o. Natatakot naman akong humawak sa microphone ni Pastor Bert. Importante ka naman kunyente. Kanina, ang ganda ng boses ng tayo, no? Tayo pa lang yun. Di lalo na kung umakyat si Pastor Bert, hindi na bumaba. Mas pakasta nga sana ng nangyari. So ito pong napili ng hindi actually si Pastor Bert pumili ng ng tema natin. Kundi ang ating banal na Diyos. Yun ang gusto ko na nakikita po natin, nararamdaman po natin ang involvement ng ating Panginoon sa ating ministry. Kasi kahit gaano kaganda ang ministry natin sa pananaw ng tao, kung hindi po natin nararamdaman itong galaw at itong kapangyarihan ng Panginoon na sinasamahan tayo, walang kwentang gawain niya. Gusto natin na doon ang Panginoon sinasamahan, may basbas ang Panginoon. Ayan kung i-gusto kang true ministry. So, actually, itong tema nyo, tema din ng San Pablo, tema din ng Masipi, tema din sa parang lahat ng churches natin may pare-parehong tema. Iisa lamang po kasi ang nais ng ating Panginoon ay bigyan ng malaking halaga ang paghahayag ng Ebanghelyo. Palakpakan na po natin ang Panginoon. At siya'y buhay na buhay. At magtrabaho daw na lugar. Ano ka? Yung taga San Pablo, taga San Jose. Ito yan yung taga San Jose, pinanganak ko ito. Nag-iir ito? Doon sila sa taas, sa balcony. Palakpakan na natin sila. Design ko ni Pastor Efe niya, malalaki ito parting kaya ito nila. Pinakatog ito daw, pinakatog ito daw. Kasi kailangan matapos natin ang dapat natin tapusin.
Sa umanitang umayta ni Bishop sa Luis, dapat paano kayo? Nalit ng punti, kinikamit ko gusto nyo sumakay sa akin, hindi pa stop na, ano lang kami. Mag-single na ako kami. Ay, na-single. Susundan na lang namin kayo, Pastor. O sige po, susundan. Pagdating namin dito, sana sumakay na lang kami sa iyo, Bishop. Ang tuloy naman yung mapatakbo. Buti nakarating at may natapos kami. Importante, susunod, huwag na kayo sumunod sa akin. Sumakay na lang kayo kasi medyo mabilis si Ibo Macarena. Ngayon, ito po ang tema natin, a life worth living for. Ayan. Ito pong life worth living for, yung buhay na may kabuluhan. Yan. Yung buhay na may kabuluhan. Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang pananaw sa buhay na may kabuluhan. Depende sa breed mo. Depende sa exposure mo sa salita ng Panginoon. Depende actually kung sino ka. So, living for the gospel is both a biblical principle and a choice. So, yung mabuhay ka na may kabuluhan para sa Ebanghelyo, ito ay prinsipyo mula sa langit. It is a divine principle na kailangan natin piliin. So, it is a choice. It is a tough choice to make. Napaka-hirap na decision. It is challenging, but it is always right. So to choose to live your life for the gospel, it's not an easy decision to make. It's a tough decision to make, but it is the right decision to make. Okay. Yung decision kasi napaka-challenging talaga. Makastagiging mahirap gawin. Yari, ibibigay mo ang buhay mo para sa Ebanghelyo. Sasabihin natin yan kung wala pang kaliban itong Ebanghelyo. Yan sa uno, medyo tinatawag ka ng alok ng mundo, medyo maisip ka. So, ito, kita siya to decision to make. Ganito po ito. Nusinika, how we see life shapes our life, and how we define life determines our destiny. Kung ano ang pananaw natin sa buhay, yan ang huhubog sa mga choices mo. Ang perspective po natin sa buhay influences how we spend our time, how we use our money, ang ipamusatam ta resources tam, depende ta pananatam ta buhay. Halimbawa, kung ang mga istro ko nilulubyo sa umaga. Okay. Importante na niyang ako pumarang na rin. Okay.
paligat ng bagay, yaya magidirekta kanitong nukul si itang ispin ipatuloy. I-share po kami. Ngayon, napaka-importante po na magkaroon tayo ng tamang pananaw sa buhay para meron po tayong tamang decision kung paano natin i-spend ang ating buhay. Sapagkat dumaraan tayo sa buhay na ito, bintang lamang talibag, awag na. So, kailangan pili mo talaga. So, ngayon, ipananaw mo ta buhay. Halimbawa, ang tingin mo sa buhay, if the way you see life is a party, kung ang pananaw mo sa buhay ay party, ang importante sa iyo ay fun. Pagkatapos ikaw ay laging naghahanap ng happenings. Naintindihan po natin yan. So, importante mo, nung tanono mo party pa to na hindi kaya fun. Kana yung party dyan, kana yung magaling ka to, yan kung igaswa mo. Doon mo tinutuon na aming ipatuloy energy, time, money. Ngayon, kung ang pananaw natin, buhay ay game. Kita na patuloy ay gayam. Importante sa atin kung ang pananaw natin sa buhay ay game. Importante sa atin ay winning. Game na winning. Pagkatapos, mapapansin mo, lagi kang nakikipag-compete. Gusto mo laging first. Yan. Sa lahat ng bagay, gusto mo number 1 ka lagi. Kasi ang pananaw mo sa buhay ay competition on game. Ngayon, kung ang pananaw mo sa buhay ay pananaw ng Diyos, ang buhay ay patungkol sa Diyos. Ang importante sa iyo lagi ay yung nagagalak ang Diyos sa buhay mo. At ikaw, lagi mong iniaalay ang sarili mo sa gawain ng ating Panginoon. No in life ay patungkol sa Diyos. Sa katulungan ng Biblia, life is not about us. It is all about God. Buhay. Itong mga disipulo ni Jesus, nung tinawag ng ating Panginoon sila upang sumunod sa Kanya, mangaral ng Ebanghelyo, iniwan nila ang kanilang business. At ganito, yung pananaw kasi natin, yung trabaho nila, basta yung pagkain na subsistence, hindi. Business nila ito. Buhay nila ito. Iniwan nila ang kanilang business. Iniwan nila kanilang mga kaibigan. Alam nila na kapag sumunod sa ating Panginoon, ang tatahakin nilang landas ay hindi magiging madali. Pagka sumunod ka sa Panginoon, ang buhay ay hindi po madali. Akan to mabalik. Ang Buddha, itong ginagawa nila, they might suffer. Maaaring mapapahamak sila sa pagsunod sa Panginoon.
Maaaring maghirap sila sa pagsunod sa Panginoon. Maaaring ikakamatay nila ang pagsunod sa Panginoon. Subalit ang katanungan, bakit itong mga disipulo, kahit alam nila na ang pagsunod nila sa Panginoon, maaaring masaktan sila, maaaring ikamamatay nila, subalit paulit-ulit na ginagawa yung alam nila masasaktan at ikamamatay nila. Nagtakot na ikuwag na. Maski no, ang Buddha ito, matakitang ira, siguro matay ira. Panotong ikuwag na ipapalaya mo. At actually, marami sa kanila, nasuffer, namatay dahil sa Ebanghelyo. Bakit nila ginawa yun? Yung kung piliin natin na mabuhay tayo sa Ebanghelyo, mahirap gawin yan sapagkat number one, it runs counter to the flow of our blood. Kontra sa flow ng dugo ng tao yan eh. Yung normal sa tao, pagkatapos mo mag-aral, mag-take ka ng board exam. Pagkatapos mo mag-take ng board exam, ay magtrabaho at magkaroon ng maraming pera. Yan yung normal sa tao. Pero yung pagkatapos mong mag-aral, pagkatapos ibibigay mo ang sarili mo sa gawain ng Panginoon, hindi po yan normal sa mundo. Kanto normal. Yung mga friends mo, kukutsain ka. Yung hindi nakakilala sa Panginoon, lalaitin ka. Yung awat to kaugnayan sa Panginoon, pagtatawanan yung decision mo, isang malaking kamangmangan sa pananaw nila. No, sikaw magtulay para sa Ebanghelyo. Kasi, Ferta, yung magtulay kapwa, ibang pananaw ng tao, o hindi nakakilala sa Panginoon. Itawag ko dito, it is counter-culture. Kontra sa kultura ng tao. Subukan mo nga, yung anak mo ay Christian o ikaw ay pastor, mamasyal ka, halimbawa, binata ka, umakyat ka ng ligaw sa isang dalaga,